Karamihan sa mga kanluraning demokrasya sa buong mundo ay ipinagbawal na ito. Ngunit karaniwan pa rin itong ginagawa sa mga bansa tulad ng Iran, Nigeria at China. Pinag-uusapan natin ang parusang kamatayan. Epektibo ba ito bilang parusang kamatayan at panghadlang? At ito ang malalimang debat na gagawin natin ngayong gabi. Kasama natin sa ating panel si Stephen Bright, Professor ing Batas sa Yale at Georgetown Universities. Si Robert Blecker, Profesor ng Kriminal na Batas at may akda ng The Death of Punishment, Searching for Justice Among the Worst of the Worst. At ang sarili nating correspondent ng I-24 News, si Joe Brown. Pero bago tayo magsimula, narito ang kaunting background. Sa Estados Unidos, nananatiling kontrobersyal ang parusang kamatayan. Patuloy pa rin ang mga bitay sa ilang estado kung saan tinatawag ito ng mga sumusuporta bilang hustisya para sa pinakamalulupit na krimen, habang ang mga tumututol ay tinuturo ang mga maling paghatol, hindi pagkakapantay-pantay sa lahi, at lalong nagiging kontrobersyal na mga paraan ng pagbitay. At ang debate ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon sa ibang mga lugar. Kamakailan lang, ipinasa ng Israel ang isang batas na nagpapahintulot ng parusang kamatayan para sa mga nahatulan ng pagpatay na may kaugnayan sa terorismo. Isang dramatikong pagpapalawak sa isang bansa na halos hindi kailanman gumamit ng parusang kamatayan. Samantala, ang Lebanon ay nagpunta sa kabaligtarang direksyon, gumagawa ng mga hakbang upang tuluyang ipagbawal ang parusang kamatayan. At sa Iran, ang mga bitay ay naging bahagi ng mas madilim na kwento, hatol laban sa mga nagpoprotesta at mga pampulitikang disidente upang durugin ang oposisyon, hustisya, pagpigil, paghihiganti o panunupil. Saan, kung meron man, dapat iguhit ng mga makabagong lipunan ang hangganan. At may lugar pa ba ang parusang kamatayan sa makabagong mundo? Sige, at ngayon magsisimula na tayo sa ating debat. Susunod tayo sa ayos para sa unang tanong. Bawat isa sa inyo ay may 30 segundo. Mauna si Steven, kasunod si Robert at pagkatapos si Joe. Ang unang tanong ay, may kabuluhan pa ba ang parusang kamatayan sa ika-21 siglo? Steven. Hindi, wala na. Isa itong primitibo at luma ng parusa. Pinagbumulan ito ng maraming kawalang katarungan. May mga inosenteng tao na nahahatulan ng kamatayan at ang ilan ay napapatay. Hindi rin ito nakakapigil. Ang mga gumagawa ng krimen ay hindi iniisip na mahuhuli sila. Kung iniisip nila, hindi nila gagawin ng krimen. At nakikita natin na ang mga porte ay hindi talaga matukoy kung sino ang dapat patawan ng parusang kamatayan at sino ang hindi. Madalas itong ipinapataw dahil sa lahi at kahirapan. At lalo pa itong tinalikuran sa maraming bahagi ng mundo. At kahit sa Estados Unidos, 23 lang ang nasentensiyahan ng kamatayan noong nakaraang taon. Wow, talagang sakto ang timing mo, eksakto sa bell. Sige Robert, ikaw naman. Pwede nating lapitan ang tanong sa legal, political o moral na paraan. Siyempre, sa ideal na mundo, dapat nating alisin ang parusang kamatayan bilang instrumento ng pang-aaping pampolitika o batay sa dahi. Pero ironic, ang pagtanggal nito ay halos walang epekto sa mga lugar kung saan ito pinaka-naabuso. Sa madaling salita, sigurado tayo na mahalaga ang nakaraan. Kaya nating tukuyin ang pinakamasama sa lahat ng pinakamasama. Umirala kasamaan, may mga tao talagang nararapat mamatay at ang isang makataong lipunan na nakatuon sa katarungan ay may obligasyong litisin, hatulan at bitayin sila. Sige Joe. Emily, ito na ang ikatlong beses na nasa studio ako kasama ka at tinanong mo na naman ako ng tanong na parang lahat Mahilig ng banta kaming ay may pinagdadaanan. makipag-debate. Bawat santo ay may nakaraan at bawat makasalanan ay may kinabukasan. At naniniwala talaga ako na totoo yan para sa karamihan ng tao sa buong mundo, lalo na sa mga nahatulan ng krimen. Ayun pa man, may mga malulubhang kaso na mas mabuti siguro kung hindi nila kailangang harapin ang mga konsekwensya. At ang mga taong ito ay hinatulan ng kamatayan. Ayun pa man, hindi ko maisip ang tamang paraan kung paano ito mangyayari na hindi magagamit ng isang gobyernong mapaniil sa teorya para sa sarili nilang kapakinabangan sa politika. Sige, na yon. Wala na tayong 30 segundo na timer. Kaya pwede na kayong mag-usap. Ang susunod na tanong ay, tungkulin ba ng gobyerno na magpatupad ng ganitong matinding parusa? At magsisimula ulit tayo kay Estevan. Sa tingin ko, kailangan maging mas mapagpakumbaba ang gobyerno tungkol sa mga taya at hindi nito kayang gawin. May mga bagay silang kayang gawin tulad ng pagpapasya kung sino ang dumaan sa pulang ilaw at sino ang hindi at kaya rin nilang hatulan ang mga tao na may sala sa krimen. Pero ang pagpapasya kung sino ang dapat mabuhay at sino ang dapat mamatay, hindi talaga yan kayang gawin ng gobyerno. Hindi nila nagagampanan ng maayos yan. Hindi rin alam ng mga korte kung paano gawin yan. At gaya ng sinabi ko kanina, madami silang nagagawang pagkakamali sa mga ganitong kaso. At hindi natin nakikita, gaya ng nabanggit kanina, na sa mga talagang malulupit na kaso, madalas hindi napapatawan ng parusang kamatayan ang mga taong iyon. At yung iba namang hindi naman ganun kabigat ang kasalanan ay sila pa ang napapatawan ng parusang kamatayan. Robert.
Sa totoo lang, malayo pa ito sa pagiging perpekto at ang ilan sa atin ay umaasa sa mga taong tulad ni Stephen Bright na may mahabang at kapuri-puring karera sa paglaban sa ilang mga kawalang katarungan na dulot ng parusang kamatayan. Kailangan natin ng mga taong tulad niya at hinahangaan ko siya kahit alam kong hindi ganoon ang nararamdaman niya para sa akin. Pero ang katotohanan minsan ay hindi natin ito nagagawa ng perpekto o sapat, ay hindi nangangahulugang hindi na natin ito dapat gawin. Sa mga sistemang pinalilibutan mo, ang parusang kamatayan ng mas pinatinding mga proteksyon sa due process, minsan ito lang ang tanging makatarungang parusa. At ako'y nagtataka, gusto ko malaman kung papayagan din ba niya ang gobyerno na maghatol ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol o habambuhay na may posibilidad ng parol. Sa madaling salita, gaano kababaw ang ginagawa nating papel ng gobyerno pagdating sa katarungang kriminal. May mga napakabigat na krimen, karapat-dapat silang tumanggap ng mabibigat na parusa. At ang pagtuligsa sa parusang kamatayan sa paraan ng ginawa niya ay pagtuligsa rin sa habambuhay na pagkakakulong. Siyempre, ang mga ultra-kaliwa ngayon ay tinutuligsa na rin ang lahat ng uri ng parusa at lahat ng uri ng kulungan. Hindi ko sinasabi na bahagi siya ng kilusan yon. Sige, sandali lang, Pero alam Steven. mo May ba- ginawa si Steven. May gustong sabihin, pasensya na Joe, pero umiling si Steven. Kaya anong pinaka-top mo? Ang pagkakaiba, ang malaking pagkakaiba ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol at sentensya ng ilang taon ay kung ma-realize mong nagkamali ka, pwede mo pa itong itama. Kapag naipapatay mo na ang isang tao at lumabas kalaunan na nagkamali ka, na maling tao pa lang nakuha mo. Hindi mo na maibabalik ang isang tao mula sa libingan. Sabihin natin meron tayong napakasusing due process. Sandali lang. Sabihin natin meron tayong napakasusing due process. Sa mga kaso kung saan pinapatawan ang parusang kamatayan ng mga tao, madalas ay may mga hindi magagaling na abogado ang mga tao. Nahatulan sila dahil sa kanilang lahi, nililitis sila ng puro puting hurado dahil inaalis ng mga piskal ang lahat ng itim na tao sa pagpili ng hurado. Iyan ang nangyayari sa mga kaso, kakaunti na lang ngayon, kung saan may mga taong pinapatawan ng parusang kamatayan sa Estados Unidos. Sige, Joe. Ang problema sa sistema hustisya ng Amerika ay ang katotohanan may mga hinahatulan sila na sa ilang kaso, hindi naman talaga sila ang may sala. May 200 katao na nabaligtad ang hatol sa kanilang mga kaso sa nakalipas na mahigit 50 taon. Pero dito, kailangan ng malinaw na dahilan para mangyari ang ganitong bagay. Dapat ito ay para lang sa mga pinakamabigat at pinakamatitinding krimen kung saan walang kahit anong posibilidad na nagkamali sila. Tama ka, ang ibig kong sabihin ay kailangan nilang dumaan sa ilang antas ng due process sa mga mataas na korte, hindi lang sa mismong gobyerno. Kailangan itong dumaan sa iba't ibang proseso dahil kapag inalisan mo ng buhay ang isang tao, napakabigat at seryoso niyan. Ito ang isang bagay na wala sa Amerika ngayon. At dahil ang sinabi ko, hindi ko maisip ang kahit anong sitwasyon kung saan kaya nilang baguhin ito para hindi mangyari, gaya ng sabi mo, masaktan o matarget, lalo na ang mga minorya o yung mga taong hindi kayang kumuha ng magaling na abogado. Sige, Robert. Alam ko may gusto kang sabihin. Well, ilang bagay. Una, syempre, hindi na mababalik ang buhay at ang isang tao na gumugol ng 60 taon sa loob ng maximum security na kulungan, tapos malalaman lang na inosente pala siya, hindi na talaga mababawi yon sa kahit anong paraan. Pero higit pa dyan, sabihin na natin, alisin natin ang parusang kamatayan. Ito ay global eye at pinag-uusapan natin ito sa pandaigdigang pananaw. At saka, nabanggit mo ang maraming bansa, pero hindi mo nabanggit ang India at Japan, malalaking demokrasya. At saka, dagdag ko lang sa kasaysayan, bawat bansang Europeo na nag-alis ng parusang kamatayan maliban sa Ireland ay ginawa ito kahit na napakaraming tao ang sumusuporta dito. Kaya ang Estados Unidos ay kumikilos na parang tunay na demokrasya, sumusunod sa opinyon ng publiko. Pero balik tayo doon. Ang Russia ay walang parusang kamatayan. Ibig kong sabihin, meron sila sa batas, pero may moratorium na sila simula pa nung tingin ko. Pero meron Walang silang pitay gulag. sa pamamagitan ng kuryente. O meron talaga at maraming kalaban na namamatay. Kaya sabihin mo kay Naval at sa pamilya ni Navalny na may nagbago ba talaga ng alisin ang parusang kamatayan sa Russia kung pinatay pa rin siya. Kaya nga sinabi ko sa simula ng aking pahayan, ironically, ang mga lugar na siyang pinaka-umaabuso rito ay ang mga lugar na pinakamaliit ang pakinabang natin. Ang mga Iranian ayon sa bilang ay nag-execute o pumatay ng 52,000 nagpoprotesta. Nag-execute sila sa tingin ko mga 22 na talagang kakilakilabot. Nag-execute sila ng 22, pumatay sila ng 52,000. Isang ikadalawampu ng 1%. Kaya ang pag-alis ng parusang kamatayan ay hindi mag-aalis ng pamamaslang ng Estado kailanman. Kabalentunan, maaring tumaas pa nga ang tsansa na makalusot kapag napupukaw ang atensyon ng publiko sa mga uri ng paglilitis na mangyayari kung napapaligiran sila ng mas pinaiting na due process. At alam kong mahusay si Stephen Bright na ituro ang mga depekto nito. Mas marami siyang nadawa kaysa sa karamihan ng tao sa Estados Unidos para subukang alisin o limitahan ng mga depektong yon at hindi pa rin ito naalis.
Malayo pa ito sa pagiging perpekto, pero minsan ito lang ang tanging makatarungang tugon. Joe, gusto mo bang magsalita? Sige. Hindi naman talaga ito lang ang tanging makatarungang tugon. Ibig kong sabihin, may iba pang mga tugon. At sa katunayan, dito sa Estados Unidos ngayon, 27 estado lang ang may parusang kamatayan. Dalawa sa mga ito, Oregon at Wyoming, ay walang nakabilanggo sa death row. Kaya 25 estado ang may parusang kamatayan. Marami sa mga ito ay hindi na naghatol ng kamatayan sa loob ng 10 taon o nagsagawa ng bitay. Ilan lang talaga ang mga estadong ito. Ito ay Texas, Alabama, Florida, mga estadong yon ang nagsasagawa ng lahat ng bitay. At ang natitirang bahagi ng bansa ay halos nakausad na mula riyan. At ang mga estadong yon ay aabot din doon balang araw. Ibig kong sabihin, hindi na natin nakikita. Ang tanging lugar na marami tayong nakikitang bitay sa Estados Unidos na yon ay sa Florida. Kung saan may isang bigong politiko doon, si Gobernador DeSantis, na ngayon ay nagsimulang pumirma ng mga kautusan ng pagbitay at nagpapabitay ng maraming tao. Iyan ay isang napatunayan ng taktika ng mga bigong politiko sa Florida. Hindi siya pumirma ng maraming death warrants sa unang 6 na taon niya sa pwesto. Pero ngayon, 11 na tao ang pinabitay niya noong nakaraang taon, 12 na agad na yung taon. Pero wala na ibang gumagawa niyan. Isa yung pagliis sa normal sa Estados Unidos. Joe. Sige, bumalik tayo sa buong usapin ng Global Eye at naiintindihan kong parehong Amerikanong profesor ang mga kasama ko. Pero gusto kong pag-usapan ang Israel dahil sa tingin ko, napaka-interesante at kakaiba ang kaso nila pagdating sa parusang kamatayan. Kapansin-pansin, 2 lang ang naging kaso ng parusang kamatayan kung saan may na-execute sa Israel. Si Meyer Toviansky noong 1900 at 48 na napawalang sala makalipas ang 1 taon. At syempre, si Adolf Eichmann noong dekada 60. Kaya kung tungnan mo yon, 50% ng mga na-execute ay napatunayang hindi naman talaga nagkasala. Pero isantabi muna yan. Dahil na yung taon, nag-hain ang Knesset ng panukalang batas para sa parusang kamatayan para sa mga terorista. At dito, medyo mas may simpatiya ako rito. Dahil kakaiba ang Israel pagdating sa mga bilanggo nito. Dahil marami sa mga terorista na gumagawa ng malulupit na krimen ay kumapatay ng mga inosenteng sibilyan. Mahuhuli sila, makukulong sila, at pagkatapos ay gagamitin silang pantawad para sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Nakita natin ito sa nakalipas na 2.5 taon sa mga bihag mula sa Gaza. At nakita rin natin ito kay Gilad Shalit noong 2011. At isa sa mga taong pinalaya noong 2011 ay si Yehia Sinwar, na siya namang utak sa masaker noong Oktubre 7. Kaya sa kasong yon, mas may saysay sana kung sinabi na lang nila, sige, dapat na lang natin silang bitayin na yon, pero hindi nila ginawa. At dyan tayo dinadala ngayon sa batas ng parusang kamatayan para sa mga terorista. Ngayon pa man, malaki ang problema rito dahil, gaya ng sinasabi ko, ang issue ay ang pagpapatupad ng gobyerno. 2 antas ang pulisiya nila. Mayroon silang isang patakaran para sa mga tao sa sinasakop na West Bank kung saan kapag sila ay gumagawa ng anumang terorismo, agad itong parusang kamatayan para sa lahat. At kung ito naman ay mga tao sa Israel o sa silangang Jerusalem, parusang kamatayan lang ito kung ayon sa kanila ay tinatanggihan nila ang pag-iral ng Estado ng Israel. Kaya sa madaling salita, para lang ito sa mga Palestinong terorista. At nagkakaroon ng 2 antas ng sistema ng hustisya. Isa sa mga pangunahing taga-suporta ng panukalang batas na ito ay si Itamar Ben-Gvir, ang ministro ng pambansang seguridad na nagsusuot ng pin sa lapel na hugis-lubid na pambigti. Isa ito sa mga taong malinaw na gustong gawin ito para sa pansariling interes sa politika. At dito pumapasok ang mga isung ito. Ang katotohanan na maaring gamitin ito ng mga politiko para lang magbigay ng pahayag na pampolitika. Siya noon ay tumigil na sa pagsasabi nito mula nang makakuha siya ng kapangyarihan, pero dati ay nangguna siya sa mga sigaw ng kamatayan sa mga Arabo. At ito ang paraan niya para maisabatas talaga ito. At dito ito nagkakaroon ng kapintasan. Sa isang perpektong mundo, maaaring mayroong isang bagay na magiging daan para magkaroon ng bitay para sa mga teroristang ito at hindi sila magagamit bilang mga pangtawaran sa hinaharap. Gayunpaman, sa paraan kung paano ito ginagawa ngayon, imposible itong maging katanggap-tanggap sa moralidad. Sige, Stephen, ikaw na ang Pero susunod. Mukhang sasabihin gusto ko mong sana, may sabihin. isang bagay Oo. dyan, pinag-uusapan mo ang paggamit sa mga bilanggong tao bilang mga pangtawaran. Sabihin ko sa iyo, nagkakaroon ka ng mga martyr kapag pinapatay mo ang mga tao. Alam mo, may mga tao na kapag na-execute na sila, nagkakaroon ng napakalaking kilusang politikal sa paligid Pero ng kapag pangalan napalaya ng mga sila, taong yun. pwede Kaya silang hindi pumatay yun ulit ang at solusyon nagiging sa mga pinuno problema. sila sa ganung paraan. Magkakaroon ka pa rin ng mga problemang politikal kahit ano pa man. Pero yung sistemang may 2 antas, alam mo, meron din tayong sistema may 2 antas sa Estados Unidos. Iba lang ang paraan. At siyempre, may isa pang tao ang Israel na hinatulan ng kamatayan, isang lalaki mula sa Cleveland, Ohio, na napatunayang ganap na inosente matapos siya madala, ma-extradite sa Israel at mahatulan. At pagkatapos, pag-usapan ang napakahigpit na due process, pag-usapan ang pagiging sobrang maingat. Walang sistema ng korte ang kasing ingat. 4 lang ang kaso ng death penalty sa Israel. Kaya naging sobrang maingat sila tungkol dito.
At nagkamali pa rin sila ng 2 beses sa 4 na yon. Ipinapakita lang ito na hindi talaga magaling ang mga korte sa pagpapasya kung sino ang dapat mabuhay at sino ang Oh, hindi. lagi Hindi talagang yon isang bagay na komplikado ito. mahusay ang mga Roberto, korte. ano masasabi mo tungkol dito? Ilang bagay. Una, pwedeng magpalit ng posisyon si Joe at ako dito. Ang batas tungkol sa parusang kamatayan sa Israel ay may malaking depekto mula simula hanggang katapusan. Inayos nila ang mga draft habang tumatagal, pero tama ka, kailangan mo magkaroon ng motibo na sirain ang Estado ng Israel para mapatawan ka nito. Na ibig sabihin, hindi nito saklaw ang mga taong nanggagahasa at pagkatapos ay pinapahirapan ng mga bata. Ang ibig ko sabihin, ganitong klase ng tao ang dapat mapatawan ng parusang kamatayan. Binanggit mo ang Lebanon na kakatanggal lang ng parusang kamatayan itong linggo. Tama yon. Pero ang pangunahing issue na hindi pa natin tinitingnan ay kung para saan. Ano ang ipapalit sa parusang kamatayan kapag inalis mo ito? At iyon nga, ano ang kalagayan araw-araw? Yung mga gumawa ba ng pinakamalalang krimen ay talagang nakakaranas ng pinakamasamang kapalaran sa loob ng kulungan? At hindi talaga. Naidokumento ko na ang buhay hindi lang sa death row sa ilang estado, pero pati na rin ang buhay ng mga nakakulong ng habang buhay na walang parol. At ang totoo, yung mga gumawa ng pinakamalalang krimen ay hindi sila ang pinakagrabe ang dinaranas sa loob ng kulungan. Sila pa nga ang pinakakunti ang paghihirap. Sila ang may pinakamagagandang raket, pinakamagagandang trabaho. Sa Lebanon, nang alisin nila ang parusang kamatayan, pansinin ninyo kung ano ang ipinalit nila ngayong linggo. Pinalitan nila ito ng habangbuhay na pagkakakulong na may espesyal na sapilitang paggawa. Na ibig sabihin, kahit papaano ay hinaharap nila ang moral na tanong kung ano ang magiging buhay ng tao kung hindi natin sila bibigyan ng parusang kamatayan o kung karapat-dapat ba talaga sila dito. Ang pangunahing prinsipyo ng hustisya ay ang mga gumagawa ng pinakamalalang krimen ay nararapat tumanggap ng pinakamabigat na parusa, nararapat magkaroon ng pinakamalupit na buhay sa loob ng kulungan. At dito sa Estados Unidos, talagang baluktot ang sistema. Wala tayong ganyan. Madalas, yung mga gumawa ng hindi ganong mabibigat na krimen ang nagiging biktima sa loob ng kulungan. At yung mga gumawa ng pinakamabibigat na krimen Ay may sinasamba pinakamagandang at sila buhay rin ay sa loob ng sinasamba. kulungan. May tanong ako kasi alam mo bilang isang Amerikana, nakita namin, hindi ko maalala ang takbo ng pangyayari. Sa tingin ko, yung Oklahoma City bomber ay binigyan ng parusang kamatayan. Tama ba? Tinatangkang kong alalahanin. Federal yon. Pero gusto ko lang idagdag na kahit na may mga taong hinatulan ng kamatayan, nasa death row sila ng maraming taon, tapos minsan sa huling sandali, kinakansela pa. Iniisip ko rin kung gaano kalaki ang ginagastos para dito. Parang hindi ba? Kung isa kang matinding mamamatay tao, alam mo yon, parang si Charles Manson o kung sino man, hindi ka naman siguradong marerehabilitate. Kaya hindi ba mas mahirap ang mabuhay sa kulungan habang buhay kaysa mapatawan Malinaw na ng hindi. kamatayan? Malinaw. Tingnan mo ang antas ng pagpapakamatay. Tingnan mo ang bilang ng nagpapakamatay sa kulungan. Lahat ay may access sa mga sandata, pero kakaunti lang talaga ang nagpapakamatay. Kaya ang totoo, ipinapakita nila sa sarili nilang buhay. Mas gusto pa nilang mabuhay sa loob ng kulungan kahit habang buhay kaysa mamatay. Iyan ang simpleng katotohanan. Esteban. Sa totoo lang, masyado tayong nag-generalize dito. Ibig ko sabihin, katawa-tawa yan. Ilan sa mga pahayag na talagang meron akong malakas na. Respeto ko si Katawa-tawa yan. Professor Ano ang Becker, antas pero hindi ko ng lang talaga pagpapakamatay? matanggap ang Ano mga ang iyon, bilang ng ang mga nagpapakamatay iyon. ng mga wafer? Ay, alam mo na, hindi yun ang mga konklusyong sinusuportahan ng mga katotohanan. Kailangan mong puntahan ang bawat lugar. At kailangan mong makita, oo, may ilang tao na nauwi sa matagal na pagkakakulong sa death row. May ilan sa kanila na napapawalang sala. Pinagsalita ko si Anthony Ray Hinton sa klase ko sa Yale noong nakaraang taon. 30 taon siya nasa death row sa Alabama. Pero lumabas na wala talaga siyang kasalanan sa krimen. Kaya sana ay natutuwa tayo na hindi natin siya pinatay. Dahil kung ginawa natin yon, wala na tayong magagawa pa. Siguradong may mga tao na naparusahan ng kamatayan na wala namang kasalanan sa mga krimen. At nalaman natin ito kalaunan, tulad ni Todd Willingham sa Texas. Wala ka na magagawa, wala na siya, hindi mo na mababago ang nangyari. Pagdating sa kung paano tinatrato ang mga tao sa pulungan, nakadepende ito kung anong estado ka, kung federal ba o estado. Yung mga ganong pangkalahatang pahayag tungkol doon ay hindi talaga totoo. Oo, nabanggit mo na rin ang gastos ng pagpapanatili ng mga tao sa kulungan, lalo na yung mga nasa death row. Pero kung papatayin mo sila, magkakaroon din yon ng malaking gastos sa gobyerno dahil kailangan mong iapela ang kaso, kailangan mong pagdaanan lahat ng prosesong yon. Kaya walang madaling paraan. Sa teora, pwede mong timbangin kung mas mura ba ang panatilihin ang isang tao sa kulungan o patayin sila, kasama na ang lahat ng proseso sa korte at mga apela. Pero nagkakaiba-iba yan depende sa bawat kaso. Ang masasabi ko lang, oo, sa karamihan ng mga kaso at ang Amerika ay may maraming pagkukulang sa sistemang ito.
Kaya nga maraming tao ang nakakawala sa death row. Pero kung may isang tao na napatunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na sila ang gumawa ng krimen, halimbawa sa UK, si ATL Axel Widebekana na pumatay sa 3 batang babae sa isang sayaw na pantakanghal na may temang Taylor Swift at ngayon ay nasa kulungan, inaatake niya ang mga gwardiya. Sa ngayon, palaging binibigyan siya ng matinding pampakalma sa isang high security na kulungan. Mas magiging madali para sa mga nagbabayad ng buwis sa Britanya kung siya ay papatayin na lang. Gayunpaman, dahil ipinagbawal na ito sa UK simula pa noong kalagitnaan ng dekada, si Senta kailangan niyang manatili sa kulungan na siksikan sa UK. Kailangan nilang palayain ng maaga ang maraming bilanggo, mga hindi marahas na bilanggo dahil sa siksikang kalagayan doon. Kaya kailangan nilang panatilihin siya sa ganitong parang halos gulay na kalagayan. Pangpatatay sa isa sa mga pinakakakilakilabot na tao, isa sa mga pinakakakilakilabot na krimen na maaari mong maisip. Sa ganung kaso, mas may saysay na bitain na lang siya, tapusin na lang agad. Magdadala ito ng kaunting kapanatagan sa pamilya at mas kaunti ang magiging gastos ng mga nagbabayad ng buwis sa Britanya. Kaya nga, gaya ng sinabi ko, kailangan talagang tingnan ang bawat kaso ng paisa-isa. Hindi pwedeng basta-basta na lang na pare-pareho ang trato. Gaya ng ginagawa Kaya nila naman sa ilang estado napakahirap sa Amerika para o gaya sa- ng kanilang mga Kaya naman tagapamahala ng napakahirap para sa sistema ng hustisya. Oo, sige lang. Ang teorya Ako'y kasi ay kung ano, pinag-iingat. ang dapat gawin, ang sinasabi mo, ay siguraduhin na nahatulan mo na ang mga taong ito. At sigurado ka na sila ay may sala sa krimen at talagang karapat-dapat silang maparusahan ng kamatayan. Ngayon, yan ang tanong. Paano mo malalaman kung karapat-dapat silang maparusahan ng kamatayan? Pero iyan ang teorya at yan ang basehan kung bakit ipinapatupad ang mga batas tungkol sa parusang kamatayan. Pero sa aktwal na nangyayari, hindi ito ganun kadali. Sang-ayon ako. Kaya nga kapag sinasabi napunta ko ka na na ang sa issue ay Alabama nasa o sa mga aktual na lugar na pagpapatupad. kagaya Kung nyo, sa teorya lang, medyo- perfecto ito. Pero hindi natin magawa sa aktual dahil hindi mo pwedeng Hindi mo basta magagawa magkaroon ng yun. isang batas Pasensya para na. sa isang tao. At isang batas para sa lahat ng iba pa. Yan ang issue. Sang-ayon ako dyan. O sige, Tama yan. At mayroon din tayong mga korte na hindi maayos ang kalagayan at may mga abogadong itinalaga ng korte na halos walang bayad para lang katawanin ng mga tao na puro puti ang mga hurado na nagdedesisyon sa mga kaso. Kaya isang bagay ang sabihin na, oo, sa teorya, magkakaroon tayo ng sistemang ito kung saan bibigyan natin ng maingat na proseso ang mga tao, sisiguraduhin natin talagang sila ay may sala. Sisiguraduhin natin talagang nararapat silang isa ilalim sa parusang kamatayan. Madaling sabihin yan sa teorya, pero sa totoong buhay, halos imposible itong gawin. Iyan ang problema. yan ang dahilan kung Lalo bakit na binigay kapag ko ang meron ka halimbawa ni napakalaking Axel Ride ng sistema Takana ng dahil government. siya ay napatunayang sa labas na may kutsilyo, nakita siya sa kamera na hinihiwa ang mga babaeng yon. Kaya ako, binigay ang particular na halimbawang yon. Pero dito, nagkakaroon ng issue kapag kailangan mong patunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa para sa bawat tao. At may mga kaso, gaya ng nabanggit, mahigit 200. Mula noong dekada 1970 sa Amerika, may mga taong nakalabas sa death row dahil napatunayang wala silang kasalanan sa mga krimeng ibinibintang sa kanila. At doon, nagkakaroon ng problema. Kaya nga sinasabi ko na dapat meron ka nito sa isang perfectong mundo. Hindi ko sinasabi na practical ito, pero sa isang perfectong mundo, pwede mo itong gamitin para lang sa ilang particular na kaso. Sa totoo Sige, lang, Robert, hindi ko tapusin mo masyadong na. alam ang tungkol sa mga kulungan sa Great Britain. Pero dito sa Estados Unidos, ang Siksikan. taong ganon ay ilalagay sa isang supermax na kulungan kung saan hindi sila magkakaroon ng contact sa ibang tao. Nauubusan na tayo ng oras. Sige, gusto kong tapusin na ni Robert dahil naubusan na tayo ng oras. Oo, huling mga salubin tungkol dito, Robert. Hindi ito usapin ng gastos, usapin ito ng katarungan. At dapat may hiwalay na pamantayan ng pagpapatunay sa yugto ng parusa kaysa sa yugto ng pagkakasala. Hindi dapat sapat na kumbinsido ka lang ng lampas sa makatwirang pagdududa na siya ang gumawa nito. Dapat kumbinsido ka sa moral na katiyakan na karapat-dapat siya rito. Wala tayong mas mataas na pamantayan ng pagpapatunay. Maraming depekto sa kasalukuyang legal na sistema tungkol sa parusang kamatayan. Inaamin ko yan agad. Pero ang totoo, minsan kamatayan at kamatayan lang ang tanging makatarungang parusa bilang tugon. At kung tayo ay nakatuon sa katarungan, hindi natin dapat ginagawa ang cost-benefit analysis. At saka, hindi natin isinama sa pagkwenta ang lahat ng perang natipid dahil sa mga umamin ng kasalanan na talagang nagkasala at umamin lang sila ng kasalanan para maiwasan ang parusang kamatayan at matanggal ito sa pagpipilian. Pero hindi dapat ito usapin ng gastos. Dapat ito ay usapin ng kung ano ang nararapat sa bawat isa. Tayo ba ay nakatuon sa katarunan? At handa ba tayong gumastos ng pera, oras at pagsisikap para matiyak na makukuha ng mga tao ang nararapat sa kanila? Maraming salamat sa inyong lahat. Talagang naging isang kawili-wiling debate ito. Marami pang tanong. Sana mas mahaba pa ang oras natin. Kaya muli, maraming salamat kina Robert Blecker, Stephen Bright, at syempre, Joe Brown. At huwag kayong alis. Magbabalik kami pagkatapos ng break.